Welcome to Donmar TV News Channel. Gaano naka-alarming yung utang ng Pilipinas? Napaka-importante na malaman ng taong bayan kung magkano na yung utang natin. Ang utang natin ngayon, ang utang natin ngayon nasa 9.6 more or less 9.6 trillion. Ganyan kalaki ang utang natin. Kung equivalent mo na ang bawat Pilipino hindi ipapanganak pa lang, may utang na siya na more or less 84,000. 84,000 ang utang ng isang tao. So, very alarming. Tapos, kung hindi maagapan kasi itong problema na ito, alam mo, palaki ng palaki yan kasi taon-taon nangungutang tayo. Very alarming. Ang tao, ipapanganak pa lang, mga baby ngayon, ipapanganak pa lang, may utang na, 84,000. Ang utang natin, 9.6 trillion. Palaki ng palaki. Anong solusyon mo dun sa nagbabangayan palagi? Either dilawan ka, DDS ka, or parang palaging pagka meron kang sasabihin, kukulayan ka nila? Alam mo, ang kailangan din natin dito sa bansa natin, we need unity, solidarity to achieve victory. Dilawan ka man, DDS ka man, dilawan ka man, lahat tayo magkaisa, hindi tayo dapat mag-away. It's not a good example for the people. Now we are fighting each other to become a leader. The more na nag-aaway ang leader natin, naghihiwalay tayo, the more na maghihirap ang sambayan ng Pilipino. Maging instrumento tayo for peace and development. Naobserbahan ko walang disiplina yung mga Pilipino. Or mayroon bang, may papaliwanag mo ba yun? Parang simpleng batas trapiko. Ang tao nawawala na ng respeto sa ating bansa. Why? Dahil empleyado, government workers, politician, leaders, mga korap. Paano magkaroon ng respeto? May favoritism, hindi dapat ganun. Dapat pantay tayo lahat. Ang importante natin yung pagpapatupad ng batas, hindi tayo maging korap. Pag nasa ibang bansa tayo, masunurin ang mga Pilipino. Sumusunod sa batas, sumusunod sa batas trapiko, sumusunod sa government. Dito sa atin, nawawala na ang respeto ng tao sa gobyerno kasi kasalanan din ng mga nasa gobyerno. Kasi imbes na maging halimbawa na leader, paano ka maging halimbawa? Ang sarili mo hindi mo kayang baguhin. Ang sarili mo hindi mo kayang ipakita na ikaw ay inspirasyon na leader. Pabor ka na ikukulong yung mga korap. Yan ang pangarap sa buhay ko. Yan ang pangarap ko sa buhay ko. Mabigyan ng hustisya ang mga tao. Mabigyan ng hustisya ang mga maliliit na tao, ang mga mahirap na tao. Kasi sinasabi ko nga, si Manny Pacquiao, ang puso ni Manny Pacquiao, manatiling mahirap katulad ninyo. Mahal ko kayong lahat. Kahit na magalit kayo, not all of you agree with me or support me, but I love you. I know what you're feeling. Alam ko yung pakiramdam ninyo, pero mahal ko kayong lahat kasi dyan ako galing. Sino ba ako para magtanim ng galit sa inyo? Sino ba ako para magalit din sa inyo? No. I am a simple man also na natutulog sa kalye. Minsan makakain, minsan hindi. Yun ang palagi nasa isip ko, nasa puso ko, na iniisip ko palagi. Ang sarap ng pakiramdam ko, yung kinuwento ko sa'yo na pag nandoon ako sa Dubai, na scholar ko pala yung nagtatrabaho doon. Sir, salamat sir. Oh, ang sarap ng pakiramdam. Sir, sorry, mayabang ka daw dahil namumudmud ka ng pera. Alam mo, ang pinakakalabang ko sa tao, especially public servant, yung mayabang. Ayaw ko yung mayabang. Kontra yan sa ano kasi I always believe this passage in the Bible. When you exalt yourself, will be humble. Those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. Pinapataas ng Panginoon. Kaya yan yung ano ko, I'm hoping na talagang itong problema natin sa traffic. You mentioned sa traffic kanina. Sa sobrang mga sasakyan dito sa Metro Manila, walang nadagdag na daan. Ang dahing solusyon na dito, dagdagan yung mga skyway, subway system, dagdagan yan. Kasi wala na eh. Bakit? At bakit naman nandito lahat ng tao? Bakit naman nandito lahat ng tao? Kasi isa na yan sa mga pinaproblema ko na dapat natin i-resolve. Dito ang tao lahat kasi dito ang ekonomiya. Dito may trabaho sila, mataas ang sweldo. Which is, kung suportahan yung Visayas and Mindanao o kaya North Luzon,
i-develop doon. Yung mga taga Visayas, Mindanao, hindi na pupunta rito. Yung mga taga North Luzon, hindi na pupunta rito sa Metro Manila para magtrabaho o mag-business. Hindi pa develop yung Visayas in Mindanao, which is napakaganda. Dapat fair tayo. Develop the country. Alam mo, napakarami sa Visayas area, Mindanao area, dito sa North Luzon area. Ang dami nating dapat i-develop. Yung tinatawag ko na i-ano natin ng economic zone, industrial park. Importante 'yun. 'Yun po ang isa sa mga ano ko na ang makinabang yung mga tao doon. Lahat. Wala na yung mawawala din yan, malisin yung magpabundok, magrebuilde kasi may trabaho na sila kung may hanap buhay ka. Mahinis mo pa ba na magrebuilde? Pag-usapan natin yung itong salary, yung sweldo ng mga tao. Pumupunta ang mga tao dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod dito. Bakit ayaw nila mag-stay doon sa probinsya nila? Kasi maliliit ang sahod doon sa kanila. Yan ang isa ka problema na yan. Gusto nila dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod kaya kumpara nga naman sa probinsya. Ang gusto ko, across the board, nationwide, pareho ang salary standard. Yung salary lahat pareho, walang maliit, para magbalikan lahat sila doon. Ngayon, ano namang disadvantages doon sa mga business sectors sa ibang mga probinsya? There is a way, there is a solution. Bawasan mo yung taxes nila. O, di ba? Kung ano yung mga probinsya na hindi pa urbanized, bawasan mo yung taxes nila. Eh di, instead nagbabayad sila ng taxes, napupunta doon sa sweldo ng tao. Sa mga magsasaka, may idea ka paano sila matutulungan? Malaki ang utang na loob natin dito sa mga magsasaka. Sila ang nagpapakain sa atin. Sila ang nagpapakain sa itong kinakain itong bigas, pagkain, dahil sa kanila yon, sa pagsisikap nila. Tapos pabayaan natin sila. No, mali yan. Mali yan. Dapat unahin natin sila. Paano natin sila matutulungan, sir? Dapat ang government ang bibili sa palay ng mga mamamayang Pilipino. Na in that amount, hindi bababa. Kasi pag doon ka sa private ka, binabarat eh. Kawawa ang mga farmers natin. Na yun lang ang source of income. Sinasabi ko nga, itong rice tarification law, ang purpose talaga, maganda ang intention nito, pero hindi lang maganda ang pagka-implementa. So, we will review it. Nag-file na ako sa Senate na i-reviewin yung rice tarification kung kailangan i-abolish na kung hindi naman nakakatulong sa ating mga farmers natin. Bakit hindi natin i-abolish ang mga farmers nagugutom, umiiyak? OFWs. Itong mga OFWs, talking about them, malaki ang utang na loob din natin sa kanila. Magkanong remittance na inuuwi nila dito taon-taon? Kita billions of pesos na ang inuuwi nila dito sa Pilipinas. Napakahalaga at bigyan natin ng importansya. Kaya nga, pag upo ko agad, i-final ko yung OFW handbook para naman extra protection sa kanila, para in case may emergency, alam nila kung sino kukontakin nila. Hindi ka natatakot na maubusan ka ng pera para sa pamilya mo? Kung lagi mo pinamimigay? Alam mo, since 2000 pa, tumutulong na ako sa kapwa. Tumutulong na ako sa mga tao. Hindi ako natatakot. Bakit? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, ang pagmamayari na ang Panginoon na sinusunod ko. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat. Maubusan ba ang Panginoon ko? Ang Papa ko, maubusan ba? Noon pa ako nagbibigay ako, hindi pa naubos. Yung pagiging materialistic, iniiwasan ko. Kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sabi nila, kung gusto mo lang tumulong, ba't kailangan pa pumasok sa politika? Pwede ka namang tumulong lang, pero wala ka dun sa magulo Alam mo, at sa totoo maduming lang, mundo na yon. wala pa ako sa politika, tumutulong na ako. Proud ako. Yung sinabi ko kanina, yung nasa Dubai ako, may waiter doon. Alam mo yung nung nag-aral siya, hindi pa ako sa politika noon. Wala pa ako sa politika noon. Yung sa Japan, wala pa ako sa politika noon nung nag-aral sila. Tumutulong na ako. Pero, sabi ko, bakit ka pala pumasok sa politika? Sabi ko mas marami akong magagawa. Kasi nakikita ko, ang politika dito sa bansa natin, ginagawang business. Karamihan dito sa bansa natin,
Alam mo, ang iniisip nila, politics is a business. Politics is not a business. It's a public service. Dapat hindi mo pinagkakitaan yung politics. Importante, tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. You don't need to pretend. You need to pretend that you are genius or smart enough to impress people, to deceive people. Hindi na uso ngayong panahon na yun. Importante yung madama ng mahihirap na tao, madama ng maliliit na tao, maghihirap na pamilya, na mahal sila. Yun ang importante. Which is, hindi ako magsasabi ng tapos. Pero sa akin, hindi ganun ang politika. Ang politika, public service, na tulungan ang mga tao. Now, if you ask me, are we going to talk about politics? No. Mas magagalit ako kung pag-usapan politika. Kasi this is not the right time to talk about politics. This is the time to have a concrete solution, immediate concrete immediate solution for the problem. Paano yon? Nagugutom ang tao, sama-sama tayo, tutulong-tulong tayo, mag-initiate tayo sa ating abot makakaya. Kahit sariling pera natin. Ang pera ng government, sige, okay yan. I-dole out natin sa taong bayan, i-dole out natin yan. Pera nila yan eh. Dapat magkanya, masaya tayo. Ang importante dito, kailangan sarili natin pera. Kaya ang mga private sector, private company, mga mayaman, mga tao, mga mayaman, mag-initiate na lang tayo. Tudungan natin yung mga mahirap na tao. Nagugutom, walang tahanan. Yan po ang pangarap ko po dito sa ating bansa. Ang pangarap ko dito sa Metro Manila. Zero squatter. Imagine mo, walang squatter dito sa Metro Manila. Kayang bigyan ng bahay sila. Kaya silang bigyan ng sariling bahay. Nagagawa ko po sa pera ko na income na binigay sa akin ng Panginoon. Libong-libong pamilya ang nabigyan ko eh. Hindi nila alam. Binibigay ko libre, kahit peso. Wala akong kinuha sa kanila. Wala akong sinisingil. Alam mo, makita ko yung reaksyon ng tao. Umiiyak na, nanginginig na sa tuwa. Pero mo, wala kang bahay. Bibigyan ka ng sarili mong lupa, sarili mong bahay. Kung prito pa, hindi yung nipa-nipa lang. The true test of a leader ay pagka dumating yung mga unimaginable crisis. Lahat ng problema na yan may siya. I don't want to elaborate about the solution of that question, about the solution of that problem, because I don't want to compare myself to other politicians, to other leaders. Pero sa abot ng ating mga kaya, dapat magkaisa tayo para mapaghandaan natin kung ano pa yung mga darating mga sakuna, kung ano yung mapaghandaan natin, especially kung mga sakuna na dumarating, nagkaisa tayo, maaksyonan ka agad natin yung mga problema na yan. Yung mga nangailangan, yung mga tao, kung kailangan silang ilikas ka agad sila habang ano. Example ko lang yan pagdating sa usaping problema ng bansa natin. Ang pagtulong natin, tuloy-tuloy yan. Itong tulong ko na ito, kumbaga, blessings ito ng Panginoon sa akin. Hindi ito pera ng gobyerno. So, hindi ko kailangan i-announce. Yun kasi paniniwala ko. Pero sa akin, initiative ko ito, tulong ko na sa biyaya ng Panginoon sa akin, sa abot na aking makakaya, ginagawa ko ito. Ngayon, kung yung mga tao na nainggit, gawin din nila, tumulong din sila na ganon. Hindi lang mga relief goods. Relief goods, sabi ko sa kanila, in-explain ko naman sa kanila na itong tag-8 kilong bigas, sardinas, noodles, may medicine kit pa, pang bata sa matanda. Sabi ko ngayon sa kanila, sabi ko, ito para sa inyo, at ito namang 1,000, itong 1,000 kasi hindi lahat nandito na cover up na yung pangailangan niya. May ibang bibili ng gatas, bibili ng gamot, bibili ng vitamins sa mga anak nila. At least mayroon silang pera. Ako, nangangarap ako ng isang mapayapang bansa, may pagkakaisang bansa, maunlad na bansa, higit sa lahat. Bansa na may Panginoon, bansa na lahat ng tao sumusunod sa ating gobyerno, bansa na ang lahat ng tao nirerespeto ang gobyerno, at ang gobyerno natin hindi tinotolerate yung corruption. Ang gobyerno natin ini-implement ng gusto ang batas natin, mahirap man o mayaman. Yan po ang gusto kong na isang leader na maging
mamuno sa ating bansa na may malasakit, pagmamahal na tunay para sa ating mga kababayan.